Noong taong 1986, sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at panawagan para sa pagbabago, si Corazon Cory Aquino ang naging simbolo ng pag-asa at demokrasya ng Pilipinas. Bilang byuda ng pinaslang na si Benigno Ninoy Aquino Jr., si Cory ay walang karanasan sa politika, ngunit naging pangunahing mukha ng oposisyon laban sa diktadoryang ni Ferdinand Marcos. Ngayong araw, August 21, 1983, isang malaking trahedya ang nangyari sa ating bansa. Si Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., isang kilalang leader oposisyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, ay pinaslang sa Tarmac International Airport. Isang trahedya ang yumanig sa bansa ngayong Agosto 21, 1983. Pinaslang si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. pagkalapag niya sa Manila International Airport mula sa Amerika. Ayon sa ulat, siya ay binaril sa likod ng ulo habang pababa ng eroplano at agad na nasawi. Si Aquino ay kilalang leader ng oposisyon laban sa rehimeng Marcos. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding galit at panawagan ng hustisya mula sa sambahayang Pilipino. Marcos Layas Cory Ilagay! Marcos Layas Cory Ilagay! Raise your right hand and repeat after me. Ako si Corazon Aquino, ay taimtim kong pinanunumpaan at tutuparin ko na taimtim kong pinanunumpaan na tutuparin ko ng buong katapatan at sigasigang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Patutupad ang mga batas nito. Magiging sa makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Mga minamahal kong kababayan, ngayong araw ako ay nanumpang bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay isang malaking karangalan at responsibilidad. Pangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat upang itatag ang tunay na demokrasya at katarungan sa ating bansa. Kami ay dumaan sa mga madilim na araw ng diktadura. Ngunit kami ay lumaban at kami ay nanalo. Kami ay nagtagumpay dahil sa inyong suporta at pagtitiwala. Ako ay nangangako na maglilingkod sa sambayanan ng buong katapatan at walang pagtitiwala. Ako ay magtatrabaho upang itatag ang isang lipunan na may tunay na kalayaan, katarungan, at pagkakapantay-pantay. Kayo ang aking lakas. Kayo ang aking inspirasyon. Sama-sama natin itatag ang isang bagong Pilipinas. Isang Pilipinas na may pag-asa at kinabukasan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang demokrasya. Gawin natin patas ng mga gawain. Dapat marinig ang boses ng lahat. Bakit parang hindi pantay ang mga trabaho? Kami ang mahihirapan. Tama. Kung may pagkukulang, pag-usapan natin. Ang mahalaga, sama-sama natin itong matapos. Inyo ang nagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Pero hindi rin perpekto ang kanyang pamumuno.
pangako hindi natupad. Reforma sa lupa, paglaban sa kahirapan at pagpigil sa korupsyon. Ngunit sa kanyang tapang at pagkukulang, may mga araw tayong panindaling ngayon. Ang pagiging leader ay hindi lang tungkol sa inspirasyon, kundi sa pagbibigay ng pangmatagal ng solusyon.